Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of Job, chapter 22, verses 1 to 4. Ito po ang nakasulat. Ang sagot ni Eliphaz na taga-Timan, ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na manlilikha? Kahit na siya ay marunong o kaya ay dakila, may pakinabang ba ang makapangyarihang Diyos kung ikaw ay matuwid? May mapapala ba siya kung ikaw man ay malinis? Dahil ba sa takot mo sa kanya, kay kanya sinasaway, pinagsasabihan at dinadala sa hukuman? Yun lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa aklat ng Job, Kapitulo 22, versikulo 5 hanggang 8. Ito po ang sinasabi. Hindi ito dahil sa napakalaki ng iyong kasalanan at sa mga ginagawa mong kasamaan. Mga kapatid mo iyong pinaghuhubad upang sa utang nila sa iyo sila'y makabayad. Ang mga nauuhaw ay hindi mo pinainom, hindi mo pinakain ang mga nagugutom. Lakas mo ang ginagamit kaya lupa'y nakakamkam at ibinibigay ito sa iyong kinalulugdan. Yun lang po. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Maraming God bless. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon po ito ay aking ibabahagi ang aklat ni Job, Kabanata 22, talata 9 hanggang 12. Hindi mo na nga tinulungan ang mga byuda, inaapi mo pa ang mga ulila. Kaya napapaligiran ka ngayon ng mga bitag at bigla kang ibinalot ng mga sindak. Paligid mo'y nagdidilim, kaya di ka makakita. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon mula sa libro ng Job, chapter 22, verses 13 to 16. Kaya sinasabi mo na hindi alam ng Diyos ang ginagawa ko. Paano siya makakahatol kung napapalibutan siya ng makapal na ulap? Napapalibutan nga siya ng makapal na ulap, kaya hindi niya tayo makikita habang naglalakad siya sa itaas ng langit. Patuloy ka bang susunod sa pag-uugaling matagal nang sinusunod ng taong masasama? Namatay sila nang wala pa sa panahon. Katulad sila ng pundasyon ng bahay na tinangay ng baha. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job, chapter 22, verse 17 to 20. Sinabi nila sa Diyos na makapangyarihan, pabayaan mo kami. At ano bang magagawa ng Diyos na makapangyarihan sa amin? Ngunit ang Diyos ang siyang pumuno sa kanilang tahanan ng mabubuting bagay. Kaya ang ipapayo ng masasamang tao ay hindi ko tatanggapin. Kapag nakita ng mga taong matuwid at walang kasalanan ang kapahamakan ng mga taong masama, matutuwa sila at magdiriwang. Sasabihin nila na pahamak na ang mga kaaway natin at natupok sa apoy ang kayamanan nila. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 22, verses 21 to 25. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Makinig ka sa Kanyang itinuturo, mga sinasabi niya'y itanim mo sa iyong puso. Manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba, at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok, at ang mamahaling ginto ay ihagis mo sa ilog. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman, na siyang ginto't pilak na iyong papahalagahan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, purihin ang Panginoon at narito po muli tayo na nagpapatuloy sa ating ginagawang devotion sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Job chapter 22, verse 26 to 30. Ito po yung itinalaga po sa atin, no? At sabi nga po dito sa 26, no? Kung magkagayon, matutuwa ka sa makapangyarihang sa lahat. At itataas mo sa Diyos ang iyong mukha ng walang takot.
Mananalangin ka sa Kanya at pakikinggan Kanya at tutuparin mo ang mga panata mo sa Kanya. Ano man ang iyong layunin ay magtatagumpay at ang liwanag ay sisikat sa iyong daan. Kapag ang mga tao ay binababa, sasabihin mo mapapalakas sila sapagkat ililigtas ng Diyos ang mga mapagkumbaba. Ililigtas niya ang taong walang kasalanan dahil sa kadalisayan ng iyong mga kamay. So dito makikita po natin na talagang nandun po yung kagalakan kapag may ugnayan ka sa Panginoon. At dito sinabi dito sa mga verses nito, yung kaligayahan ni Job ay hindi po ito nakasalalay do sa kayamanan. Nakita nga natin kahit grabe na yung kanyang dinaranas, natutunan pa rin niyang magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Nandun pa rin yung pagpapakumbaba. Kaya dito natin makikita na talagang hindi sa kayamanan nakasalalay yung kaligayahan ni Job. Nandun pa rin sa kanya yung patuloy na pagpapakumbaba sa Diyos. At dito, sinasabi nga dito, ang panalangin na matuwid ay talaga pong may kasiguraduhan na kasagutan, sapagkat ang Panginoon po ay tumitingin po ito doon sa klase ng ating puso. At pag tayo ay nagkakasala, sabi nga, ang Panginoon ay tinatakpan niya yung kanyang tenga. So, ibig sabihin, pag tayo po ay ang ginagawa natin ay kalugod-lugod sa Panginoon, lagi pong yung Panginoon ay nakaabang sa atin. Patuloy niya tayong tinitingnan. So, ito po yung kaibahan ang panalangin ng matuwid at ang panalangin ng wicked. Dito makikita din po natin na talagang kapag ang isang plano, ito po ay nakaayon doon sa nais ng Panginoon, ito po ay ibibigay ng panandalian agad ng Panginoon. Hindi mo kailangan magantay sapagkat ito po ay ayon doon sa kanyang kalooban. At dito makikita din po natin sa ating binasa na talagang patuloy na kinakalinga ng Panginoon yung mga mapagkumbaba. Subalit kapag ang isang tao naman ay nasa taas at ito ibinaba ng Panginoon, ito po ay para rin sa kanyang kabutihan. Dito sinabi rin dito sa last part na yung pagiging matuwid ng isang tao ay pwede po tayong daluyan ng pagpapala para sa iba, dahil sa ating buhay, dahil sa patuloy na pagsunod natin sa Panginoon, ay nagiging daluyan tayo ng pagpapala sa buhay ng iba, sapagkat kapag tayo ay nanalangin, ano man yung mga bagay na kailangan nila, yung Panginoon ay ibinibigay sa atin ito dahil yung ginagawa natin yung nararapat para sa Panginoon. So ibig sabihin talagang tama po yung sinasabi ng Biblia, yung taong matubid ay nagiging daluyan ito ng pagpapala para sa buhay ng iba. So muli po, purihin ang Panginoon, and God bless everyone.